Nagulat nga yung sugar daddy ko, kaya ipagluluto ko siya ng mainit na sabaw. Mabuti na lang mare at may panabong siya dito. Dahil espesyal siyang tao, espesyal na sinampalukan din yung lulutuin ko. Sana nga'y gumaling siya agad kapag natikman niya to. Mare, sana'y wag din akong hiwalayan. Binilhan ko nga siya ng gamot dahil kabod na lang siyang nilagnat. Naawa naman ako dahil hindi siya makatayo. Kaya naman pinuntahan ko siya sa kanila para tanggalin yung init ng katawan niya. Naligo pa man din ako pero nag-init lang yung ulo niya sa akin. Mare, yung totoong ulo ha, yung nasa itaas. Baka kasi malito kayo, dalawa yun. Ipagluluto ko nga siya ng mainit na sabaw dahil wala siyang kagana-ganang kumain. Kaya naman naghanap ako ng inahin para may sinampalukin. Kaso mare, medyo naawa ako sa kanila. Kahit naman wala na akong atay kaiinom, may puso pa rin ako. Nakita nyo naman ang kabugukan niya, mas kumpleto pa yung manok sa gamot. Samantalang siya, nakabiogesic lang na tagsa 6. Hayop talaga kayo, nakapayakult pa kayo. Ring tandang na nga lang yung pipiliin ko dahil nangingitlog pa yung mga inahin. Mas maraming mawawala kapag hindi sila nakapangitlog. Rin naman nag-iisa lang kaya hindi siya masyadong kawalan. Medyo matagal lang pakuluan dahil sa tigas ng laman. Sa mga kumpare kong sabongero dyan, alam nyo ba ibig sabihin ng nakasulat na to? Esculin kasi yung nakalagay sa pakpak, para saan ba yun? Basta tang alam ko lang, paborito niya tong hinihimas. Napaka-espesyal ng sugar daddy ko, kaya espesyal din yung lulutuin ko. O diba, nawalan pa ako ng karibal. Mindset ba, mindset? Naghiwa na nga ako ng mga kakailanganin ko para sa sinampalukan. Pinakuluan ko na rin yung manok ng napagkatagal. Shoot, mare, nakaubos na ako ng isang gasol. Mapalambutan lang to. Pero ayos lang yon para sa pinakamamahal ko. Lasapin mo rin yung pinakamamahal mo. Nakakapagtaka talaga dahil inutos niya lang yung pagpapakain sa mga manok. May lagnat nga talaga dahil masyado ang pagka-hands-on niya ron. Pagkagising niya kasi sa umaga, doon na agad ang diretsyo niya. Mas hinihimas niya pa yon kesa sa putotoy niya. Oh, nanay, mawalang galang na pero wag mo na akong tulungan. Masarap ka lang pero hindi ka masarap magluto. Okay na yun, nay, kaya ko na to. Hayaan mo nang namnamin ko yung ganti ko sa karibal ko. Sinangkot ko nga muna sa patis, tsaka ako tinakpan. Nung alam kong malambot na, tsaka ako sinabawan. Syempre, hinintay ko munang kumulo bago ilagay yung pampaasim. Napakaraming sampalok nito dahil mahilig siya sa maasim. Alam nyo na ngayon kung bakit niya ako nagustuhan. Mare, mukha rin kasi kung maasim. Habang hinihintay ko ang maluto, sakto namang bumangon na siya. Naamoy siguro mare yung panabong niya. Ring at inabot na ako ng gabi dahil napakatagal talagang palambutin. Purgang-purga kasi sa vitamins. Ring at kumain na kami pero hindi niya napansin. Hindi ko naman kasi talaga niluto dahil pinakawalan ko. Ipaparang ko pa naman sana siya pero kabisado niya pala yung karne ng panabong. Sayang naman, nag-aabang pa naman kayo ng hiwalayan.